Okay, 25 October 2024. Dito na ulit tayo sa bukid. Kahapon, napilitan ako na umalis kasi talagang kahit bumabagyo, hindi ko alam na landfall pala ng bagyo time na yun. Napilitan akong umalis. Talagang wala akong isa na kahit isa na kasama. Halos silang lahat doon, pati kasama ko sa bahay. Ginagago ko para bang gusto pinaalis ako. Pwede naman sila magsabi sa akin. Ang problema, may hindi magandang tema sa doon. So kahapon, umaga pa lang may natira akong bunso doon. Sinat ko ng kapraso. Para matanggal lang yung hyper. Kasi pag inatake talaga ako ng hyper, wala na. Talagang susunod-sunurin na nila. Kasi nakikita nga nila doon sa video, sa cellphone, kung saan nakalink yung satellite na yun. Sa website, hindi ko alam kung website o ops yung ginagamit nila. So, nag-aabang lang sila doon. Nasa loob silang lahat. Tinatarantado nila ako. Mabuti doon. May narinig ako dito, katetext ko lang. May message ko lang dyan. Na namumukhaan ko yung isang karpintero doon. Na parang tagabagtas lang. Tapos may narinig ako dito, hindi ko alam kung totoo o hindi. May narinig ako dito, alam niyo naman, sa pakiramdaman, sa panrinig, doon lang tayo bumabawi ng ibabalita. Narinig ko lang ng mga taga-barangay, yung mga nandun. Ibig sabihin, yung mga taga-barangay na yon, yun yung mga nagpaplano sa akin doon. At di ko, kasi mga kasama din yan ni Pastor dito eh. Napakabigat kasi alam mo nagiging kalabang ko rin, na makakalabang ko rin ata sila. Kasi mga hindi ko alam kung kasama nila yung mga taga-barangay na yon o magkakaiba sila ng tema. Alam nyo kasi narinig din ako na binibigyan ng pera ang nanay ko. Kunyari pangkain o pang pamalengke. Ang kapalit, tatarantaduhin nila ako dito. Ako ang kapalit. At alam niyo naman na natunugan ko rin na ang iba doon, balwarte ni Sara, ni Duterte. Mga balwarte ni Duterte, mga nandun. Kasi puro halos Bisaya yung mga nandun, mga Bisaya. Sa akin, pinanigan ko si Bongbong kasi hindi ko alam kung kay Trump ba si Bongbong ano. Kasi si Trump alam ko na na magkaibang hati kung sino yung mga papanigan niya dito sa Pilipinas. So kay Harris, mga parting China ang party ni Harris. Parting komunista. So kay Trump, parting lumaban si nakikipag-ugnayan na rin si Trump dun sa about sa mga religion and sa mga religions, sa mga about God. So pinapanigan ko si Bongbong kasi alam ko na kung kanino si Bongbong.
Kasi ang nagsusumusuporta kay kanila Sara at Duterte, sigurado mga taga-China. Kaya sa mga Pilipino, kapag patanga-tanga kayo at naging hindi ko alam kung ano mangyayari sa inyo. So medyo malayo na tayo Kasi baka dito ang pinag-connect-connecta ko lang yung mga nangyayari, yung mga sistema dito. So ibig sabihin yung barangay diyan, mga parting Duterte, parte ni Sara. So kasi trilyon-trilyon ang inutang ni Duterte. Trilyon-trilyon pera ang sana napunta. Proyekto, Dolomites. Dolomites kahit kunin ng libre ng gobyerno 'yan. Gagasan mo lang yung barko. Pwede mo nang ilagay yan diyan. So saan napunta ang pera? So maraming sinuportahan si Duterte sigurado dito sa Cavite na malalaking pera ang mga binigay. Kaya pala nung time ni Duterte, ni Duterte, nako, para akong daga rito. Pati kamag-anak ko nakakalabang ko, pati yung mga pulis na kasama ko, mga kakilala ko, mga lumalayo sa akin, palayo sa akin. So ibig sabihin meron talagang connection itong si Duterte kung anong ginagawa niya. So kaya nga ako nagpasabi kay Bongbong na gawan mo ako ng pabor, gagawa natin yan ng pabor. Hindi ko masabi ngayon yung sinasabi kong pabor. Pero malalaman niya din yun. Malay mo na ano ba ang naitulong natin sa bansa? Tatanungin niyo yung presidente ngayon. Ano ba ang naitulong natin sa bansa? Anong kapangyarihan ang naibigay natin sa bansa? So, sinabi ko to para sabihan nyo si Bongbong kung anong sinasabi kong pabor na sinasabi ko sa kanya. Bigyan niya ako ng pabor dito. Hahanapan ko din siya at bibigyan ko siya ng pabor. At yung mga tao dyan sa Bagtas, may nangyayari doon na nako, may usapan na kasi doon na tatarantaduhin kami, gagawin kaming tanga-tangahan doon, pero hindi kami gagalawin o hindi kami palalayasin. Parang napakabigat naman yata nun. Kaya siguro parang maghahanap yata ako ng lulugaran dito. Pero time na ni Bongbong ngayon eh. So Bongbong, gawan mo ng pabor, gagawan kita ng pabor. Pakisilip nyo lahat ng nandun. At sasabihin ko sa iyo, napakalaki ng iniisip kong plano pag nakaupo na si Trump. Pag nakaupo na si Trump, napakalaki ng planong gagawin ko na sana naandyan ka para magawa natin ng maayos at mabilis. Siguro nakakatawa na ganitong tao lang ang nagpaplano ng lahat. Pero nakakatawa rin na isang taong to yung gumiba ng isang malalaking grupo.
dito sa Pilipinas. So, meron bang imposible o posibleng lahat? Gawin natin. Kung para sa bayan, para sa bansa, o kung ibebenta natin tong bansa natin sa China, hindi wag na tayong maki-join. Kung ipapasakop na natin tong lugar natin, wag na tayong maki-join dyan. Kasi wala na tayong magagawa dyan. Ako lang mag-isa. Pero kung lumalabang kayo, gagawa natin yan ng paraan. Tandaan nyo sinabi ko. Ipakalat muna to.